Bumisita si Vice President Sara Duterte dito kay former Vice President Len Robredo dito sa Naga. Okay? Ito, base sa news report, kinonfirm ni Robredo yung pagbisita. Sabi niya, while she was in Naga City for the Peña Francia Festival, Vice President Sara Duterte took the opportunity to visit me at my home. The conversation we had was personal and not political. Tapos, the Office of the Vice President naglabas din ng statement dun sa kanyang pagbisita. Vice President Sara Z. Duterte is excited to experience her first ever Peña Francia Fiesta. She was invited by a Bicolano friend to attend the centennial anniversary mass of the canonical coronation of Our Lady of Peña Francia on September 20. The same friend also arranged a casual meeting with former Vice President Len Robredo. During her stay in Naga, Vice President Duterte visited several prominent Bicol personalities and heard mass with ordinary Bicolanos. She neither looked desperate nor distressed. Ba't may ganun pa statement? Actually, dami kong text niyan eh. Sabi ko, meron ba kayo na-notice na weird? Meron ba kayo na-notice na weird sa statement na ito? Dami kong text. Kanina. Sige, i-ano natin, i-deconstruct natin na isa-isa muna, isa-isa. Okay. Hindi deconstruction ang kailangan yan eh. Medyo psychotherapy ang kailangan ng ganyang statement. Natawa lang ako, bakit may ganun sa dulo, no? She neither looked desperate nor distressed. Sino ba nagsabi na desperado siya? O distressed? Meron ba? Hindi, baka may nagsabi, hindi ko alam ha. Baka meron. Meron ba? Hindi, isang kaibigan ko nga sa media, sabi, Vice President Sara and her mind games. Sabi ko, hindi yan mind games. No? Dahil ang mind game, kinakailangan ng konting sophistication at saka minimum intellect. No? Kaya hindi yan mind game. Yan ay mindset. No. Mas malala yung naisip ko. Akala ko, pag mind games, kailangan una-una, hindi lang games ang meron. Meron ding mind. Halos ganun din yung sinabi ko. Unless gusto mo ipaliwanag ulit yung sinabi ko. Hindi. Masyadong decent yung pagkakasabi niya. I'm just trying to call a spade, no? Marami pang sinasabi. Yun lang yun. Anyway. Nahawa na ako eh. Napaka-pleasant ng temperament. Pinoprovoke lang kita. Nagpapoprovoke ka naman. Init ng ulo eh. No? Ang tigas ng pagkakapronounce kaya. Ot. Oh, galit na galit eh. Okay. Medyo weird She neither looked desperate or distressed. Sino ba nagsabi? Anyway, hindi naman mind games to, no? Peña Francia pa naman. Yung main reason niya. Oo. Baka naman stream of consciousness lang to, no? Kumbaga yun ang unang Uy, lagay mo yan. Parang ganun, di ba? Lagay mo sa statement dyan. Okay na yan. Okay. Unang-una, what do you think of this time? By the way, disclosure lang, no? In-invite natin dito in-invite ko si Barry Gutierrez, yung dating tagapagsalita ni Vice President Len Robredo. Pero meron daw siya appointment na 10 o'clock eh. Pero gusto ko sana siyang kantsawan eh. Baka naman ayaw mo lang pag-usapan. Sabi mo kasi 10 o'clock pa eh. Ganyan tayo dito eh, no? No holding back tayo eh. Pag hindi ka sumipot, mayayari ka eh. Baka sinabi mo, feeling ko umiwas ka lang eh. Sa host o sa guest? Mukhang pareho eh. Sinabi ko kasi yung topic eh. May pagkakataon pa, binigay ko paging Attorney Barry Gutierrez. Pinadala ko yung link, you can still appear. Pwede pa. Tingin ko naisip na tama yung desisyon ko. Mukhang tama, no? Oo. Una muna kasi, pag-usapan natin to, no? Ano ba yung reading nyo rito sa pagbisita ni Sara Duterte kay Len Robredo na hindi naman niya ginagawa before, di ba? Sa pagkakaintindi ko, first time niyang umattend ng Peña Francia, pero bakit ngayon? At bakit kailangan makapagkita kay Vice President Len Robredo? At nag-usap sila ng halos 1 oras. Na personal, walang political. No? Hindi yan hi, hello, hindi yan meet and greet. No? Medyo mahaba-haba yung kanilang pag-uusap. At kung totoo yung sinasabi ni former Lenny spokesperson Barry Gutierrez, ay there was nothing political dun sa usapan, sa kwentuhan. No? Tingnan muna natin yung history.
last time sila nagkita, no, siguro for a few seconds, was 2016, 8 years ago. Di ba? At during nung panahon ng kanyang tatay, at during nitong panahon na siya ay vice president, hindi sila nagkita. At understandable yan dahil hindi lang sila political rivals, medyo, sasabihin ko sana, mortal enemies, no? Pero baka hindi naman ganun kamortal yung kanilang pag-aaway. Pero definitely ay magkalaban sila ideologically, politically, at wala silang personal na anything. Kahit before 2016, after 2016. No? Kaya, halimbawa, ikaw, pupuntahan kita, pwede tayo magkwentuhan ng personal. Merong kaunting pinanggagalingan. Hindi ko maintindihan, anong pwede nilang pag-usapan in 1 hour, no, na personal lamang. Unless siguro hihingi ng advice si Vice President Sara kay Vice President Lenny tungkol sa kanyang mga marital concerns, no? Baka may mga problema siya, no, na gusto niyang konsultahin dahil mukhang maganda naman yung relasyon ni Lenny at saka ni Jesse Robredo. Baka humihingi siya ng advice, no? Doon, no? Yun, pwede ko maunawaan na personal. Marites na yan eh. Speculative. Objection, Your Honor. The point is speculative. Sabi kasi personal. Or, pwedeng sila humingi, mahirap na, political na yun eh. Hihingi siya ng advice, paano i-handle ang isang presidente na dinedemonize ka kung ikaw ay vice president. Pwedeng gano'n. Pwedeng ganito. Paano, or panghuli, pwede rin niyang sinasabi, alam mo ba yung nakaraang eleksyon? May mga problema ron eh. No? Pwede rin niya sabihin yun, no? Parang nagbubukas siya. No? Road to Kairos ba ang tawag doon? Yung nagbubukas siya, na-discover niya na meron siyang ginawang mali noong 2022 election at gusto niyang mag-confide kay Lenny na kalaban nila noong 2022. Pwede rin gano'n, no? Yung kanyang speculative ginawa, na no? naman eh. Yan, no? Hindi, lahat naman yung speculative. Kung sasabihin ba naman nating political, so anong pag-uusapan nila? Baka naman pwedeng advice ng paano ba gagawin pag yung presidente kinakanal ka? Ay, teka, tatay ko pala ginawa yun sa'yo, no? Parang gano'n, di ba? Actually, yun yung sinabi ko kanina. Oo, pero hindi maganda yung pagkakasabi. Anticipated ko yung sagot nyo. Sorry. Itong kausap natin playing mind games with me, no? Pero 2 steps ahead tayo. Alam natin. Huli. I'm channeling my inner Jinky Luistro. Pero nandun ako nung papunta ka. Ha? Sige, pagbigyan, nakatatanda eh. Hindi mo nakita, kumakaway ako nung parating ka. Ha? Hindi, tingin nakatingin sa bintana eh. Sinisigawan yung pader eh. Oat. Mga ganun eh. Sumisigaw sa oat. Yan po ang mind games, no? Yan ang mind games. Para ipaliwanag lang natin kung ibig sabihin ng mind games. Pero again, yung term mismo kailangan hindi lang game, dapat merong mind. Parang critical thinking yan, di ba? Hindi pwedeng critical ka lang tapos hindi ka nag-iisip, yes, diba? Yes. Pag critical thinking, dapat may thinking, hindi lang critical. Yeah. Okay. Pero anong value ba nito? Kunwari, nakapagkita, assuming na merong mind games na pine-play dito si Vice President, anong maitutulong sa kanya nito? Would this somehow troll the president? Hindi naman hindi ba negative si Lenny dito kay BBM, di ba? Napakatahimik nga eh. Exactly. Kung totoo yung tingin ko naman, sinabi ko. Kung totoo yung sinabi ni Barry, no, na sorpresa si Lenny at nung sinabi ni Vice President Sara na siya ay dadalaw, ay on the way na siya, just a few minutes away. No, wala na siya nagawa. Pero si Lenny walang layunin, walang objective, no? Kung siya ay sabi ni Barry, being hospitable lang na nasa katauhan ni Lenny. So hindi naman niya pwedeng itaboy, no? Hindi naman niya pwedeng
checky bam lang, checky bam bam bam, no? Hindi naman pwedeng ganun lang. So, nag-usap sila. Teka lang, bakit di pa niya? Sabihin. So, nag-usap sila ng mas malalim, no? Teka muna. Oras, no? Time out. Paki-clarify lang. Ano ibig sabihin nung hindi naman siya pwedeng i-checky bam na lang? Ano ibig sabihin? Wala naman akong nais ipahiwatig. Ibig sabihin, hindi ba pwedeng sayawan lang siya? Parang gano'n. Ano ibig sabihin nung hindi naman pwedeng i-checky bam lang siya? Ano ibig sabihin nun? Sige na. Wala naman. Bahala ka na. Ang una ko naisip, sayawan eh. Parang sinagot mo na yung tanong mo. Sayawan, gano'n. Pero siya, pag gano'n, hindi ba awkward situation for the former vice president? Kasi you have to respect the office, di ba? Siya incumbent vice president. Pag sinabi, uy, gusto ka makita, kahit ayaw mo dyan, di ba? Papakita ka. Ang tingin ko, yung merong, pwede ko bang gamitin? Yung merong framework dito sa visit na ito ay yung bumisita. No? Yung bumisita. Hindi yung nasorpresa. Na in-invoke kanyang hospitality. No? Pwede ba gamitin yung term na motibo instead of framework? Mas maganda yung framework. Dahil yung framework kasi mas maraming components. No? Yung motibo, isang component lang. No? Sige. Okay na? Sige. Okay na. Papayagan mo na. Gamitin. So, tingin ko siya yung may plano. No? Dahil yung very image na papunta siya ron, yung kanyang pagpunta sa bahay is by its very nature political, no? Yung image na yan, yung pinalabas nila na statement, meron silang plano, meron silang gustong palabasin. Ngayon, kung yung kanilang gustong palabasin ay naging effective, is another thing, no? Pero gusto niyang perhaps gusto niyang sabihin na yung dati kong kaaway hindi ko na kaaway. No? Dati kong kaaway hindi ko na kaaway, no? What for? Dahil iba na yung aking pangunahing kaaway. Pwedeng may ganung message. Ikalawa, pwede na, sorry. Pwede bang rin gusto niya i-court clearly yung pink movement for her? I doubt it. It's just a momentary image, no? Na baka meron siyang objective, sabi mo nga. Ikalawa ay posibleng pagkatapos ng kanyang pagtaob ng lamesa dun sa recent na pagharap niya sa Kongreso, ay meron siyang gustong gawin na para mapalambot pa yung kanyang pagiging unreasonable, yung kanyang pagiging very tough, kung sabi mo nga militaristic. Ito, dinadalaw ko yung aking predecessor during Peña Francia, no? Baka may ganong klaseng humanity na gusto siyang i-project, no? Na wala sa kanyang pamilya, no? Baka may gusto siyang ganong palambutin na image, no? Tingin ko hindi mangyayari 'yon, pero baka may ganon siyang objective, no? Yun ang nakikita niyo. Francia, predecessor, puro kwentuhan lang ng mga personal na bagay, no? Non-threatening, no? Hindi ako nagtataob ng lamesa, walang insultuhan, walang bardagulan, no? Pwedeng may ganung klase siyang gustong i-project after nung intensity nung mga pagharap niya sa Kongreso. No? Okay. Pwede naman, pero in the realm of possibilities, pwede pa. Pero sa akin, hindi pa siya checky bam para sa akin. Hindi mo pa siya pwedeng i-checky bam Yeah, whatever that means. Dalawa pa lang yan. Pwede may iba pa. No? Ano pa iba? Hindi pa ako convinced Kasi kung gusto mo humanize yung image mo, pwede ka namang bumisita sa orphanage, pwede kang bumisita sa zoo, magpa-picture ka na may hawak ka na pusa, di ba? Hindi kasi political yun Ha? Kaya nga, pag sinabi na ito ay hindi political, definitely this is political. Oo nga, pero specific specific kung bakit ang subject o target niya si Leni Robredo. Meron talaga meaning yun. Yes. Eksakto. No? Ganon. Maraming elements at play, no? Ikaw ay hindi ka katulad ng tatay mo, no? Na talagang demonize ng husto.
si Vice President Leni Robredo, hindi lang dinemonize, hinaras pa, no? Hinaras pa. Naalala mo yung sinabi niya kay Leni Robredo, ang ganda ng legs mo, di ba? No? Patingin-tingin pa siyang ganoon. No? Imagine mo yung presidente ginagawa niya sa Vice President. Yung, talagang ito parang mas soft. Nagpo-project siya ng image ng softness. At the best way to show it is with your predecessor na dinemonize nyo. So parang may ganong klaseng coming to terms ng kaunti. No? Dahil doon sila, isa yun sa kanilang image na nilapastangan nila yung dating Vice President. No? Parang siya ay mas generous siya, mas gracious siya. No? Kaya nga hindi mo na rin naririnig yung kanyang tatay na nagsasalita o nakikita magkasama sila Dahil nakakabawa sa kanya yung kanyang tatay At least according to Malutskuya. So yun, pwedeng isa yun sa angulo. Kaya nga tinitignan ko to as very political. Did you notice my silence? Hindi. I was silent kasi gusto ko yung may kwenta lang yung binabanggit natin dito. Anyway. So basically ang framework dito, the Vice President trying to disengage herself from the former president who is probably seen as a baggage to her political fortunes. Yes. Parang ganun. That's why she's reaching out dito sa the very political character or figure that was demonized by her father. Kung ganun pala ang pag-uusapan, i-check-ibam na natin to, yung discussion. Kung ang target niya to soften that, di dapat ang kinokort niya si Leila de Lima. Yun talaga yung yun yung poster girl ng pambabalahura, pambababoy ni Rodrigo Duterte. And she was exonerated. Diba? Baka later. Sa ngayon kasi ang mas may political value ay si Leni. Dahil si Leni pa rin yung kinikilala ng pink wave. Diba? Si Leni yung allegedly dinaya last election according to General Rio. Diba? So maraming variables kay Leni na involve. No? Hindi lang yung pagbabalahura, hindi lang yung pag-demonize ng panahon ng kanyang tatay, kung hindi itong 2022 election. Yan yung kalaban niya. Yan yung kalaban nila ni Bongbong. No? So may ganun ding klaseng kurot. May ganung klaseng dagdag. No? Si Laila kasi isang message lang. Ito ay nilapastangan ng kanyang tatay. No? Pero si Laila, wala nang kampanya Wala siya hindi siya yung icon ng pink wave na very significant. Okay. Assuming that to be true, kalimutan ko ito rin sasabihin ko. Ito na, naalala ko na. How should have the former Vice President handled this? Hindi ko alam. Dahil tama naman yung sabi ni Barry na wala siya masyadong choice. Nung nagsabi sa kanila, ilang minuto na lang away from their house. No? At being a good host, no? In-entertain niya. No? At siyempre, that's enough, Mr. Chairman. I go now to my next question. Parang si Congresswoman Luistro. Kung yun ang sagot nyo, lumalabas na na-corner yung former Vice President. To some extent. No? To some extent. Dahil ang magdidictate ng istorya, ng narrative, may nakahandang statement di ba? May nakahandang statement na hindi naman siya distressed at hindi naman siya she neither looked desperate or distressed. Yung diba? Hindi ko alam kung pinag-isipan nila yung kanilang I don't know whether they chose their words carefully, pero sabi niya she neither looked desperate or nor distressed, no? Medyo interesting. Nakahanda yung statement. Ibig sabihin, meron silang nakahandang statement, no, para doon sa pagbisita, no? Ibig sabihin, meron silang plano, no? Hindi lang motibo, meron silang plano. At yung plano nila ay may 1 2 3 4 5, no? Kaya nga naging framework, no? Ano kayang klaseng plastika ng nangyayari pag ganyan yung pag-uusap ng
Curious lang ako. Si Lenny kasi hindi naman plastic eh. Medyo mahihirapan makipag-plastikan yon, no? So, tingin ko yung being herself, being hospitable, no, ay medyo torture sa kanya. Yung isang oras. Dahil nga hindi siya plastic. Oo nga eh. Kumbaga, tapos yung isa may plano. Yung isa may plano. Ikaw wala. Di ba? Hirap din eh. Hindi naman yan katulad natin. Ha? Kung may pupunta na may pupunta na hindi naman wanted, anong gagawin natin? Isasara natin yung pintuan tsaka yung gate. Kung sakali makalusot, no? Tatawag tayo ng pulis. Di ba? O kaya lalabasan natin ng kung anumang armas yung meron doon. Di ba? AK-47, pwede ba? AK-47. Yeah, diba? O babatuhin mo ng DVD. Ako babatuhin ko ng DVD. Yung kalaban mo, biglang nagkaroon ng biglang nagkaroon ng road to Kairos, biglang gusto kang mahalin, gustong kausapin ka tungkol sa mga personal mong mga problema, no, sa pamilya mo, no? Ikaw ba basta-basta mong papasukin 'yan sa iyong tahanan? Di ba? Di ba pwedeng pag-usapan natin yung mga options, no? Kung sakaling mangyari ito sa susunod, di ba pwedeng sabihin ng Vice President, pakisabi may sakit ako, nakaratay ako sa banig ng karamdaman at hindi ko kayang tumayo. Yun, pwede. Pwede rin ba wala akong boses ngayon eh. Naubos talaga, nakainom ako ng malamig na tubig pagkatapos kong makapagtalastasan eh. Pwede ba yung mga ganun dahilan? Pwede, pero Arneo rin ba si Lenny? UP siya, di ba? UP Economics. Paano nag-work siya sa Ateneo dun sa isang NGO? ASOG. I think nag-work sa ASOG. Nag-aral sa ASOG, I think. Hindi, may isa pang mga group ng lawyers na nagbibigay ng mga free legal services. Doon siya. Alam ko, matagal siya ron. Anyway. So, pwede ba yun? Hindi, may sakit ako, pakisabi. Hindi, pero tayo kaya natin gawin yon. Parang palang yun eh. Isang flick of a finger. Pero yung iba kasi mahirap magsinungaling eh. O biglang nagkaroon ng emergency, no? Naku, biglang. Naku, kailangan ko tumakbo rito, gano'n, di ba? Pwede ba yun? Tayo, siguro, 2-5 sa atin yan eh. Yung excuse para hindi mangyari yan, di ba? Sa inyo lang. Pinuha ko eh. Sige nga. Magpapapunta ka ako dyan sa bahay mo lang, mga ayaw mo. Pwede kong sabihin, Sabihin natin kung ano gagawin mo. Sabihin ko, bawal sa relihiyon namin yan eh. Parang ganun, diba? Bawal sa Panginoon namin yung makapagkita sa mga ganyan eh. Diba? Pwede yun. Okay, nanonood ako ng DVD eh. Hindi ako pwedeng istorbohin. Pwede ba yun? Konti pang pitik yan. Pwede ba? Pwede.